Good day po sa mga visitors natin sa Teps TV at welcome po muli sa aking channel. Ngayon po ay meron po tayong dalawang home credit question na sasagutin. So as usual, hindi na natin patatagilin ang pagsagot sa mga questions nila. So unang-una ay question kay Aaron Merioles 3902. Sir, paano po pag nanakaw yung cellphone na hinulugan sa home credit? Ano po ang gagawin ko? So, gusto ko lang sabihin, kaya nanakaw, na-damage yung cellphone mo, na wala namang problema nung chinek mo nung una, kailangan pa rin po nating bayaran ang ating utang sa home credit. Kasi, labas naman po yung home credit doon. Ngayon, so sa gagawin mo, unang-una mag-file ka ng sa police station na nanakaw yung cellphone mo. Sakaling hingin ng home credit or mag-a-apply ka sa Globe or Smart ng panibagong number or old number mo pa rin ang gusto mong gamitin para yung mga contacts mo, makukontak ka pa rin dun sa old number mo. Pero new SIM card na yon, okay? Ngayon, sa gagawin, magbabayad ka pa rin. Ngayon, hindi ka makaka-receive ng text or call kung wala kang cellphone or new SIM card number, diba? So, ang gagawin mo ay mag-reach out ka sa home credit hotline. So, meron silang Globe, PLDT. So, pag rated sa collection, magbabayad ka 6 AM to 10 PM. So, tawagan mo yung hotline nila sa Globe and PLDT. Ngayon, pwede mo rin naman silang i-email. Halimbawa, hindi ka pa nakakabili ng cellphone or makikigamit ka, i-login mo lang yung email mo. Tapos, yung email na ginamit mo sa pag-register sa home credit para matrace nila na ikaw yun, yung kinakausap nila na may-ari ng account. So, pwede kang sa info or ang tanong mo sa pagbabayad, yung repayment at home credit page. So, papakita naman dito yung yung video na yun at ilalagay ko na rin dun naman sa description. So, pwede rin naman mag-reach out ka sa chat. Ito ay 24/7. Pumunta ka lang sa homecredit.com.ph/ yung sa contacts nila. Makikita mo doon, meron chat button doon at pindutin mo at isabihin mo yung iyong concerns na nanakaw yung cellphone at bibigyan ka nila ng instruction or mihingi man ng valid IDs para confirm na ikaw yung may-ari nung home credit account, diba? So gawin natin yun para hindi tayo magkaroon ng problema para sa mga future loans. Tandaan, kailangan pa rin po nating bayaran at unfortunately kahit man nanakaw yun, talagang kailangan nating bayaran, okay? I hope nasagot yung tanong mo kung paano yung gagawin. Okay? Another question from user W70 yung dulo. Sabi niya, Sir, 4 months delayed ko sa appliances. Around 18K kukunin ba ang appliances or hindi? Pasagot naman po. Hindi naman agad kukuhain yan. So, usually, para explain ko na rin yung process ng mga home credit, pati yung ibang mga collection agent. Pag sa home credit na yan, ang una dyan ay i-endorse muna yung account mo dun sa collection agent. Halimbawa, so mawawala na yung na hindi ka makapag-login dun sa home credit app. So, i-endorse yan at sila yung dun sa kanila collection agency na nila ng home credit at may tatawag sa'yo, may magte-text, makaka-receive ka niyan. Ngayon, meron din pupuntang kolektor para mangolekta at alamin yung sitwasyon mo. So, pwede ka makiusap, di ba? So, kung gipit pa rin, pwede ka makiusap or kung walang-wala na talaga, kukunin nila yung appliances mo pero meron ka pa ring utang. Kasi bakit? Halimbawa, nabili mo yung appliances mo ng 1,000. So, may tubo na yon tsaka yung processing fee, di ba? So, yung halaga rin ng appliances dahil used na or gamit na,
hindi na yan yung parehong value nung una mong kinuha yung appliances. So, may utang ka pa rin, di ba? So, kailangan mo pa rin bayaran. So, anong suggestion ko? Una, gawa tayo ng paraan para hindi makabayad pa rin tayo kahit na naging delay. I-zero balance natin. Kung wala na talaga, ibalik at magbayad nung natirang balances mo. Kasi, i-assess pa nila kung magkano yung yung magkano yung value ng second hand na appliances na hahatakin nila. 'Di ba? So, ako para sa safe side, gawa tayo ng paraan para kung magkakaroon ulit tayo ng chance na mag-loan, hindi na tayo mati-decline. Okay? So, ngayon, kung hindi ka ba naman tinatawagan at gusto mong bayad, katulad ng kanina, mag-reach out ka lang dun sa home credit hotline, dun sa repayment, 'di ba? Para iba kasi gusto nila sa mga nagtatanong sa akin, meron pupunta, ayun nila makipag-usap muna dun sa collector ng home credit or collection agency. So, rumirekta sila dito sa home credit mismo, sa repayment at home credit, at maaaring bigyan ka ng restructure kung magkano mo panibagong monthly para makabayad ka, 'di ba? So, yun lang naman yung mga possible na pwede nating gawin, 'di ba? At hangga't maaari, huwag tayong utang kung hindi naman natin kayang bayaran. So, naintindihan ko naman kung ang sitwasyon minsan nawala ng trabaho, minsan kasi may mga unexpected, 'di ba? So, ganun talaga nangyayari yan. So, aware naman tayo sa mga ganun. Ngayon, since nasagot na yan, at sa mga bagong visitors ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-hit nyo naman yung subscribe button. At pangalawa, yung yung schedule ng aking mga video. So, ang itong schedule ng aking video ay tuwing Wednesday at Saturday, 8 a.m. ng umaga. So, kung meron kayong mga tanong sa home credit, tala, ay pwede po kayong mag-comment sa video na ito. At comment nyo na rin kung wala kayong tanong, kung taga saan kayo, taga Pilipinas ba, or OFW, or nasa ibang bansa, para malaman ko kung taga saan yung mga nanonood sa aking video. So, hanggang dito na lang po, at marami pong salamat.